Hello guys, magandang araw. May gagawin tayo na electric fan na ayaw nang umikot. Ang brand pala nito ay Hanabishi disc fan. Yan yung size niya, wattage, voltage at saka class model. Nandiyan na rin. Ang una nating gawin ay kailangan natin malaman kung buo pa ba yung motor o sira na. Paano gawin yon? Testirin natin yung electric fan dito mismo sa AC cord, tapos sabay pindot sa 1, 2, 3. Dapat papalo yan. Kung wala, ibig sabihin may putol na sa motor. Kadalasan yung live o line 1 or line 2. Pindutin na natin. Ito yung 1. Titingnan nyo kung papalo ba yan. Kung wala, ibig sabihin may putol na talaga sa motor. Pwede siyang magawa, pwede ring hindi na talaga magawa. Kasi mahirap din yun nagilapin yung putol, lalo na pag sa speed ang putol, yung 1, 2 or 3. Pero pag sa live or sa line 1 or line 2, mas may malaking posibilidad magagawa pag ganun ang sira. Pindutin natin number 1. Ayun, meron, oh. Kita nyo? Ayun, meron, oh. Number 2. Oh, meron din. Number 3. Oh, meron din, oh. Guys, nakita nyo pumapalo. Ibig sabihin yan, buo pa yung motor. Maaring stock up lang ito. So, ang kadalasan kapag ganyan pumapalo pero hindi makaikot, stock up yan. Ibig sabihin, yung shafting niya o yung kinakapitan ng ilisi ay di na makaikot dahil sumasayad na yung rotor. Yung rotor, yung pinakagitna na nasa ilalim ng armature. Kaya bubuksan natin yan, at kadalasan ang gagawin kapag ganyan ay papalitan ng bushing, yung bilog katulad nito. Ganito ang bushing. Tapos titingnan din natin kung wala bang gasgas yung shafting, kasi minsan pag ganyan nag-stack up na, minsan may gasgas na rin yung shafting, kaya papalitan na rin natin. Bali ganito yung shafting, guys. Ayan, oh. Ayan. Ito yung likuran ng shafting. Ito yung harapan. Dito naman saklob yung ilisi. Tara, buksan na natin para magpalit tayo ng bushing. Ayan, siyak ko na, guys, at ayan, umiikot siya. Makikita natin siya umiikot. Pero napapansin ko kahit sa number 3 na mahina siya. Ayan, napipigilan ko, oh. Dapat hindi siya napipigilan, lalo pag sa number 3. O mapipigilan man, hindi basta-basta napipigilan talaga. Kaya may problema talaga siya. Naka number 3 na yan, ha. Kaya duda ko na ito, baka sira ang kapasitor. Kasi ayan, oh, inuuga ko yung iniikot ko, malambot yung shafting, malambot, tapos wala ring uga. Kaya ang pangalawang gawin natin ay magpalit tayo ng kapasitor, kasi ayos naman, wala siyang uga at malambot din. Ayan, kanina ko pa iniikot. Maaring sira ang kapasitor nito, or pwede ring motor, kasi kahit magpalit na tayo ng kapasitor pero mahina pa rin, motor na yon. Ay guys, pinutol ko na yung wire na nakakonekta sa kapasitor, at magpalit tayo ng panibagong kapasitor. Kasi pag ganitong sira, lalo na pag malambot at walang sayad yung, ayan, pag pinipihit mo, malambot naman at walang sayad, maaaring kapasitor lang. Yan ang problema niyan kadalasan. Ayan, pinapalitan ko na ng bagong kapasitor. 1.5 microfarad din, tapos yung original ganun din, 1.5 microfarad. Tara, testing na natin.
okay na guys. Kaya ang pinaka problema lang talaga niya ay kapasitor. Kapag ganyan, pag tinister nyo yung itinister nyo yung speed niya na 1, 2, 3 at pumalo sa tester, tapos testerin nyo rin yung dito sa resistance ng kapasitor at pumalo, ibig sabihin buo yung motor. Kaya yun lang talaga ang problema. Testing natin para makita nyo na umiikot na. Ayan o. Okay na guys, umiikot na o. Ito na guys, na-symbol ko na. Paandarin ulit natin. Ayan o. Baliwala na yung takip sa harap, tinanggalan ng may-ari. Paandarin na natin. Ayan o. Okay na. 2, 3. Ayan o. So ang pinaka problema niya ay kapasitor lang pala, kasi noong inuga ko yung shafting, okay naman, wala naman siyang sayad. Kaya nagpalit kaagad ako ng kapasitor. Pero pag wala pa rin sa kapasitor, ibig sabihin sira na talaga yung motor, palitan na. Thank you for watching.